Isang karaniwang first day of school noong unang mapansin ni Jay si Joy. Jay Dizon, isang karaniwang first day of school noong unang mapansin ni Jay si Joy. Jay Dizon, tawag ng teacher mula sa harap ng classroom. Ikaw yung late enrollee na transferee, ano? Yes, ma'am. Sagot ni Jay at bahagyang tinaas ang kamay. Nasa lang isa pa. May isa pang late enrollee and transferee. Tiningnan ng teacher ang hawak nitong master list. Si Joy Quezon. Itong isa. Wow, magkatunog ang pangalan niyo, ah. Parang pangalan niya ulit. Pero hindi. Jay Dizon, Joy Quezon. Tama ang gurong nasa pintuan. Halos magkasing tunog na ang kanilang mga pangalan. Napakurap si Jay. Parang niloloko lang siya ng pandinig niya. Sabay mula sa dalawang magkaibang upuan sa likod, sabay silang tumingin sa pintuan. Nagkatinginan sila ni Joy, pero sandali lang. Hindi malamlam ang mga mata ni Joy, pero parang nangungusap. Manipis ang bangs na tuwid ang gupit at sakto lang sa taas ng kilay nito. Morena, mukhang matangkad, medyo maliit ang ilong at umaangat ang cheekbones kapag ngumingiti. Bahagyang nakatagilid ang ulo at para bang may nakakatawa. Wala namang masyadong espesyal sa dalaga, pero para kay Jay, parang tumigil ang oras sa kalahating segundong iyon. Parang may nag-click na kamera sa pagitan nilang dalawa na isang hindi malilimutang alaala ni Jay. Nandito po, ma'am, sabi ni Joy ng banayad. Joy Quezon po. Hawak pa rin niya ang ballpen pero ang isip niya ay na-stuck na sa mukha ni Joy. Maamo ang mga features, makinis ang balat at may bahagyang ngiti na parang may alam na hindi alam ng iba. Nang mahimasmasan siya, pinilit niyang tumingin sa unahan. Kumusta, insan? Okay naman dito, di ba? Tanong ng pinsan niyang si Leo. Napalunok siya at tiningnan ito. Okay naman, may nakakuha lang ng atensyon ko kanina. Ano? Bahagya siyang natawa. Kaklase lang, babae. Joy Quezon kasi ang pangalan. Katunog ng pangalan ko, Jay Dizon. Wala, nagkatinginan lang kami isang beses. Ang ganda. Natawa naman ang kanyang pinsan. Ano yan? May crush ka na agad? Crush lang naman. Nagandahan ako. Bigla siyang napatingin nang dumaan si Joy. Kasama ng dalaga ang dalawang babae at isang matangkad na lalaking mukhang varsity sa basketball. Tumatawa ito, isang kamay sa bewang at bahagyang umiindayog ang buntot ng nakapusod nitong buhok habang umiiling sa kung anong sinabi ng kasama nito. Yan ang crush mo? Tanong ni Leo. Mukhang madaldal at may sense of humor, ah. Parang sunshine sa barkada. Napangiti naman si Jay. Kaya nga, matalino rin. Galing mag-recite sa klase. Walang joke na hindi nakakatawa. Ang lakas tumawa. Parang matatanggal ng lalamunan kakatawa. Humalakhak muli si Leo. Siguro, napapatawa ka niyan araw-araw. Mahilig ka pala sa mga kwelang babae. Oo, tahimik ako. Kaya gusto ko ng babaeng dadaldalin ako. Humilig siya sa railings habang pinagmamasdan si Joy. Rinig ko rin sa mga barkada niya. Tinatawag siyang ate. May ate na aura kasi. Saka maalaga sa ibang tao na parang nanay. Umawang ang bibig ni Leo. Crush pa ba yan? Parang in love kang tukmol ka. Bahagyang natawa si Jay. In love? Posible bang ma-in love sa ganitong edad? 15 pa lang ako, Leo. Crush lang naman. Hinahangaan ko lang. Kapag tumagal daw ang crush at lagpas 3 months, hindi na lang daw simpleng paghanga yan. Ibig sabihin, gusto mo na si Joy. Yari ka. Maghanap ka ng ibang crush. Baka matuluyan ka kay Joy. Tumaas ang mga kilay ni Jay. Paano yan? Hindi naman ako madaling magkaroon ng crush sa isang tao. Siya pa lang ang nakakuha ng atensyon ko. Si Joy pa lang. Hindi makapaniwalang tumingin si Leo sa kanya. Natawa na lang si Jay. Huwag mo nang problemahin. Hindi mo naman pakiramdam to. Crush lang naman. Naniniwala akong lumalalim ang feelings kapag magkasama at close kami ni Joy. Pero hindi naman kami ganun. Kaya hanggang crush lang. Saka ang bata ako pa. Wala sa priority ko ang magkaroon ng girlfriend. Hindi niya alam kung napansin siya ni Joy. Malamang hindi. Ang tipo kasi ng babaeng gaya nito, may confidence, cool nang walang kahirap-hirap, malamang ay walang oras para pansinin ang gaya ni Jay. Hindi naman siya invisible, pero hindi rin siya kilala o sikat. Isa lang sa mga tahimik na estudyanteng gusto ng mga guro dahil hindi pasaway
pero hindi rin naman sobrang talino. Pero kahit ganon, hindi napigil ang munting boses sa dibdib niya na tila kumakatok. Pagkatapos ng linggong iyon, nagkataong na partner si J.K. Joy para sa group activity sa English. Dapat tatluhan sila, pero nag-absent ang isa nilang kasama kaya silang dalawa na lang. Ilang sandali, parang naniga si Jay habang ang iba ay nag-aayos na ng mga mesa. Hindi agad siya makalapit sa dalaga. Kinakabahan siya ng sobra. Tumitig si Joy sa kanya at bahagyang itinango ang ulo patungo sa bakanting upuan sa tabi niya. Ako na lang ang lumapit sa'yo, ang tagal mo. Kanina ka pang nakatitig sa akin. Akala ko ikaw ang pupunta. Sabi ni Joy habang kalmado at malinaw ang boses. Dito na tayo pumwesto. Bago pa nakapag-isip si Jay, gumalaw ang mga binti niya. Kinuha niyang notebook niya at umupo sa tabi ni Joy. Sa malapitan, may banayad na amoy ng citrus na pabango si Joy. Amoy baby powder din, kaya bahagya siyang napangiti. May mga maluluwag na hibla na nakalaylay sa mukha nito dahil sa lumuwag na ang pagkakatali ng buhok. Gusto ni Jay na ayusin yon, pero hindi niya magawa. Bakit? Tanong ni Joy nang mapansin na nakatingin siya. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga daliri. Ang buhok mo magulo kasi. Umayos naman si Joy ng upo at tinanggal ang ipit para ayusin. Pasensya na, nadidistract ka ba? Nakaharang siguro sa sinusulat ko. Hindi na nakasagot si Jay. Tiningnan niya na lang ang dalaga na mag-ipit. Sa sikat ng araw mula sa bintana, mas lalong nagniningning ang ganda ni Joy. Parang nag-slow motion ang lahat habang itinataas nito ang buhok at iniipitan. Napatingin siya sa batok, leeg, mga labi at mga mata ng dalaga. Tara na, continue na, nakangiting sabi ni Joy sa kanya. Tumango naman si Jay at parang naengkanto na ewan. Ang ganda. Nawala ang ngiti ni Joy. Maganda? Napalunok si Jay at bumaba ang tingin sa papel. Ang ganda nitong tula na gagawin natin ng reflection. Bahagya namang natawa si Joy. Oo, maganda nga. Mahilig ka ba magsulat? Nagkibit balikat si Jay. Hindi naman. Saka lang magsusulat kapag pinapagawa. Gusto mo ako na sa talking part, ikaw na lang magsulat? Ayoko kasi magsalita sa harap ng buong klase. Napakunot ng bahagya ang noo ni Jay. Talaga? Oo, okay lang makipag-argument kung tama ako. Pero kung ang mga ganitong presentation, hindi ko trip, masyadong malalim. Saka hindi ka naman nagre-recite kaya ikaw nang mag-present. Ngumiti pa sa kanya si Joy. Tumango si Jay. Sige. Habang nagsisimula sila, naramdaman niyang lumuwag ang kaba niya. Hindi pala nakakatense makausap si Joy. Matalino ang dalaga, mabilis makaintindi. At kapag nagsasalita ito, madaldal pero hindi pa bida. Pagkatapos ng klase, habang nag-aayos ang lahat, tumayo si Joy at isinokpit ang bag sa isang balikat. Gusto niya sanang ayain si Joy na ihatid niya. Nag-alinlangan si Jay pero nag-ayos na rin ang gamit. Sa unang pagkakataon, nagpa siya siyang huwag ng masyadong mag-isip. Gusto ni Jay na tanggalin ang paghanga para kay Joy, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala. Hanggang hindi niya namalayang gusto niya na pala ito. Hindi talaga si Jay ang tipo ng lalaking humahabol sa mga babae. Hindi dahil wala siyang interes, kundi dahil hindi niya alam kung paano. Hindi madaling dumaloy ang mga salita mula sa kanya. Pero pagdating kay Joy, tila kahit anong takot, kaya niyang harapin. Humakbang si Jay paabante at mahinang tumikhim. Gusto mo ng tulong dyan? Natigilan si Joy at sandaling sumulyap sa kanya. Sa alin? Tutulungan mo ako saan? Sa mga libro mo. Nag-ayos si Jay ng strap ng backpack niya at halatang nag-aalangan. Mukhang mabigat. Gusto ko tang tulungang buhatin yan. Akala niya, agad siyang tatanggihan. Madalas kasing ganoon si Joy. Parang hindi kailanman nangangailangan ng tulong ng iba. Pero imbes na umiwas, bahagya itong ngumiti na parang natatawa. Tutulungan mo ako hanggang makauwi ako? Paano yan? Naglalakad lang ako. Kaya ko naman, sabi nito. Pero, sige. Napakurap si Jay. Sige. Inabot ni Joy sa kanyang folder at 4 na libro. Buhatin mo para sa akin.
Pagod na rin kasi ako kanina pa. Hindi naman yun kalakihan na kilos, pero ramdam ni Jay na bumibilis ang tibok ng puso niya. Parang kagagaling lang niya sa takbuhan, iba talaga ang epekto ni Jay sa kanya. So, galing ka sa St. Cecilia's, diba? Tanong niya habang naglalakad. Itinaas ni Joy ang kilay. Nag-research ka pa? Bakit alam mo kung saan ako galing na school? Narinig ko lang. Sagot ni Jay at kinakamot-kamot ang batok. Dahil guilty naman talaga siya sa pagiging medyo stalker dito. Narinig ko lang sa mga kaklase. Nagkibit balikat si Joy. Oo, lumipat kami ng bahay kaya lumipat din kami ng school. Mas malapit sa trabaho ni Mama ngayon. Inilagay agad ni Jay sa utak niya ang impormasyon na yon. Parang may saysay kahit hindi naman talaga. Pagdating niya sa bahay nito, kinuha ni Joy ang mga libro mula sa kanya. Salamat, sabi nito. Doon kami nakatira. Hanggang kanto na lang kasi baka ano pang isipin ng pamilya ko kapag nakita nilang tinulungan mo ko. Baka isipin nila na inihatid mo ko. Nangungupahan lang kami saka maliit sa loob ng bahay kaya hindi na kita papapasukin. May aso rin na bagong panganak. Baka makagat ka pa. Tumango naman agad si Jay. Ayos lang. Saka intention ko naman talaga na ihatid ka. Bahagyang nawala ang ngiti ni Joy. Gusto mo akong ihatid? Napalunok si Jay. Palagi sana. Palaging ihatid ka. Joy, kasi ang totoo, matagal na kitang crush. Ang tagal na. Pakiramdam ko, gusto na kita. First time kong maramdaman to. Alam kong high school pa lang tayo. Pero kapag nagdesisyon ako, alam kong sigurado ako. Jay, pinigilan niya ang hininga. Joy, gusto ko manligaw. Bahagya silang natigilan. Sobrang awkward ng lahat. Kasabay ng pag-amin niya ang malakas na ugong ng dumang tricycle. At ang hiyaw ng isang lalaki mula sa isang bahay. Natulala si Joy, hindi alam ni Jay kung narinig yun ang dalaga. Kaya naglakas loob pa siyang ulitin. Gusto kita. Gusto ko manligaw. Umawang ang bibig ni Joy. Oo, narinig ko naman. Hindi mo na kailangang ulitin. Napakagatlabi si Jay. Inulit ko, baka hindi mo narinig. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Maya-maya'y muli itong nagsalita. Thank you kasi gusto mo ako. Pero ano kasi, hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Wala akong balak magpaligaw. Wala akong balak magkaroon ng boyfriend. Bawal, saka pag-aaral lang ang nasa isip ko. Tumango agad si Jay. Inaasahan niya naman iyon. Pero magaan na rin sa loob na nakaamin na siya kay Joy. At least, wala na siyang damdamin na kinikimkim. Alam kong may mag-iiba na ngayong umamin ako. Umiwas si Jay ng tingin. Pero sana, wala pa rin magbago, Joy. Huwag ka sanang magbago at mailang sa akin. Hindi, pangako, hindi ako maiilang sa'yo. Mananatili pa rin tayong magkaibigan. Sige na, uuwi na ako. Umuwi ka na rin, Jay. Mag-ingat ka. Malumanay na sabi ni Joy. Marahan siyang tumango. At ganun lang, dumiretso na si Joy papunta sa bahay nito. Naiwan si Jay sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakatayo pa rin at sobrang lakas ng tibok ng puso. Pagsapit ng sumunod na linggo, parang nagiging rutina. Si Jay na ang nag-aalok ng tulong kay Joy sa mga bitbit nito. Si Jay na umuupo ng kaunti na mas malapit sa dalaga sa klase. Si Jay na kunwaring hindi nakatingin sa dalaga kahit ang totoo, palagi niyang sinusulyapan si Joy. Palagi naman niyang nililinaw kay Joy na kilos pang kaibigan lang yon. Walang ibang masagot ang dalaga kundi buntong hininga at hayaan na lang siya sa kanyang mga ginagawa. Nakasanayan niya na rin naman kasi iyon. Gusto mo talaga siya, no? Sabi ni Leo at siniko si Jay. Binasted ka na, tuloy ka pa rin sa pagpapapansin. Nagkunwaring walang narinig si Jay. Napangisi si Leo. Sige na, Joy Kiso na rin ang pangalan mo. Marinig lang ang pangalan niya, lumilingon ka agad at hindi mapakali. Parang ang lungkot-lungkot ng mukha mo lagi kapag wala si Joy. Literal na Joy sa buhay mo si Joy. Para kang tuta. Napasimangot si Jay, pero hindi na nag-deny. Ano naman, saka walang mali siya. Ginagawa ko lang yun as a friend. As a friend ang mukha mo, Jay. Ulit ni Leo at humalakhak pa. Ang sabihin mo, umaasa ka pa rin.
Baka sakaling mahulog din ang damdamin para kapag sumubok ka ulit, hindi ka natanggihan. Mukha kang seryoso dyan kay Joy. Ni ayaw mong lumingon sa ibang babae. Nagkibit balikat si Jay. Sumubo ng siomay. Mahirap lumingon sa iba. Wala akong makitang katulad ni Joy. Sumandal si Leo sa upuan. Makakahanap ka pa sa lagay na yan. Ano? Si Joy na bang standard? Umiling si Jay. Ewan ko. Basta ayoko magmandali. Kung ano meron sa amin ngayon, masaya na ako ron. Isa pa, mga bata pa lang naman kami. Ayaw niyang makaramdam ng kahit anong pressure si Joy. Masaya siya na ganoon pa rin ang turingan nilang dalawa kahit umami na siya rito. Kontento na siyang maging kaibigan muna. Pero alam ni Joy ang damdamin niya. Ilang taon pa ang lumipas, si Joy pa rin talagang nasa puso niya. At sa bawat sandaling nagkakaroon ng pagkakataong magkalapit silang dalawa, sinusulit na agad yun ni Jay. Uy! Sabi ni Jay at tumabi agad sa dalaga. Lumingon si Joy sa kanya. Uy, bakit? Tumikhim siya at mataman itong tiningnan. Nagdesisyon ka na ba? Anong kurso ang kukunin mo sa college? Sumandal si Joy sa bakod, tumingala sa langit na parang kailangan pa nitong pag-isipan. Pero kutob ni Jay, alam niya na ang sagot. Accountancy. Sagot ni Joy pagkatapos ng ilang segundo. Gusto kong maging CPA. Sabi ni Mama, pag nakapasa raw ako sa board exam, makakatulong ako sa gastusin ng pamilya. Maganda raw ang kita. Hindi man bongga pero sigurado. Tumango si Joy ng mabagal. Yun na rin ang kukunin ko. Napalingon si Joy sa kanya. Anong yun na rin ang kukunin mo? Mag-isip ka ng sayo. Gaya-gaya ka. Ramdam ni Jay ang pag-init ng batok niya. Hindi naman sa gaya-gaya ako. I mean, undecided pa rin naman ako. Hindi ko pa masyadong pinag-iisipan. Tinitigan siya ni Joy at bakas ang pagdududa sa mga mata nito. Akala ko hindi mo trip, sabi pa ng dalaga. Numbers, batas, nakaka-boring yun sa'yo. Mahinang natawa si Jay. Wala rin naman akong ibang maisip. Basta ang alam ko lang sa sarili ko, kahit saan mo ko ilagay, kaya ko mag-adjust at maka-adapt. Kaya accountancy na lang ang kukunin ko. Sabay tayong maghanap ng university na papasukan na. Bahagyang ikiniling ni Joy ang ulo at halatang hindi kumbinsido. Subalit, ngumiti lang si Jay para mapanatag ito. Pagkalipas ng ilang linggo, pareho silang kumuha ng entrance exam. Pareho silang nag-apply sa mga pampublikong universidad. Samantala, pinasubok naman si Jay ng kanyang mga magulang na mag-apply din sa mga malalaking private university sa Maynila. Pero hindi niya hinihiling na matanggap doon. Gusto niya kasing kung saan matanggap si Joy, doon na din si Jay tutuloy. Nang lumabas ang resulta mula sa isang private university na gusto ng mga magulang niya, agad siyang kinausap ng mga ito na mag-enroll na. Pumasa sa accountancy, sabi ng tatay niya at may mayabang ng ngiti habang binabasa ang papel. Dito ka namin gustong pumasok, anak. Mabuti at nakapasa ang credentials mo. Hindi ka pa naman masyadong nagseseryoso nung high school. Nakatitig si Jay sa acceptance letter sa ibabaw ng mesa. Pero ang iniisip lang niya ay walang iba kundi si Joy. Nang tingnan niyang application niya sa public university kung saan nag-apply si Joy, pumasa rin ito at doon na raw papasok. Oh, saan ka mag-e-enroll? Sa private, diba? Mas maganda doon, mas kilala, mas maraming koneksyon. Saad ng kanyang ina. Bahagyang natigilan si Jay at ginagalaw-galaw lang ang kanin sa plato. Iniisip ko po na sa public na lang pumasok. Nakapasa naman po ako ron at isa na rin naman po sa mga big university. Kasawal niyang sabi. Biglang tumahimik ang kanyang mga magulang, parang may bumuhos na malamig na tubig sa mga ito. Kumunot ang noo ng tatay ni Jay. Bakit naman? Nagkibit balikat si Jay. Ayoko pong madagdagan pa ang gastos niyo. Mas mura po sa public. Bumaba ang kutsara ng nanay niya at seryoso ang mukha. Anak, wag mo nang isipin yon. Nag-ipon kami para sa'yo. Saka seaman naman ng tatay mo. Nung una gusto namin na maging seaman ka rin pero naisip namin na susuportahan ka namin sa gusto mo. Pero bakit palalagpasin mo pa ang pagkakataon sa mas magandang school? Kung inaalala mo ang tuition fee, kakayanin naman namin ng papa mo. Saka, dagdag pa ng kanyang papa.
Alam mo naman kung gaano kahalaga ang koneksyon. Mostly sa mga magiging kaibigan mo dyan, mga may kaya, may mga koneksyon na sa corporate world. Kapag dyan ka nag-aral, malaki ang possibility na malalaking kumpanya agad. Nakayuko lang si Jay. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Hindi niya masabi, hindi niya maamin na wala siyang pakialam sa lahat ng yon. Isa lang ang mahalaga, ang makapasok sa silid-aralan o paaralan na kasama si Joy. Napagdesisyonan ko na po. Mahina niyang sabi. Sa gusto ko pong school na ako magpapasa ng mga requirements. Napailing ang kanyang ama. Talagang gusto mo dyan. Kaso, sayang naman. Hindi na sumagot si Jay. Nakatulala lang siya. Hinahayaan ang mga salita ng mga itong pumasok at lumabas sa pandinig niya na parang wala lang. Alam niyang hindi yun ang gusto ng kanyang mga magulang, pero hindi naman siya pipilitin ng mga ito. Hindi siya sanay na binibigo ang kanyang ama't ina, pero ngayon, wala siyang pakialam kundi ang sarili niyang desisyon. Kinabukasan, pumunta si Jay sa public university para magsumite ng enrollment form. Habang nakapila siya, hawak ang mga papel, tumawag sa kanya si Leo. Uy, Insan, bakit hindi ka nag-enroll sa malaking school? Akala ko yun ang plano nyo. Tanong ng kanyang pinsan. Sumagot naman siya. May sarili akong plano. May sariling plano o sinusundan mo lang talaga yung joy of your life mo? Baliw ka na. Bahagya siyang nainis. Pakialam mo ba? Ikaw nga umiiyak sa girlfriend mo kapag nag-aaway kayo. Kaya wag mo kong questionin sa paghahabol ko kay Joy kasi mas baliw ka sa akin. Tukmol ka. Kailangan mo pa talagang i-point out. Bulalas ni Leo. Mahina siyang tumawa. Huwag kasi kayo mag-alala. Inaayos ko naman ang buhay ko. Sinusundan ko lang ang inspirasyon ko. Saka bakit? Kapag sa school na gusto ni na mama at papa ako nag-enroll, hindi masaya. Hindi ko masisilayan si Joy. Walang hiya ka, Jay. Puro ka, Joy. Mukha ka ng Joy. Saad ni Leo at inasar pa siya. Gusto ko kasi doon siya. Gusto kong patunayan na seryoso ako. Kahit taon-taon niya akong binabastad at pine-friendzone. Alam ko naman kasi na may iba siyang priority kaya palagi niya akong tinatanggihan. Laging study first ang motto niya. At habang abala siya sa pag-aaral, bakod muna ako malala. Araw-araw kong ipapakita ang presence ko para kapag ready nang magmahal si Joy, puro ako ang maalala niya. Kailangan ako ang mukha ng romantic love para sa kanya at hindi ang ibang lalaki. Hindi ako natatakot kahit gaano katagal. Basta mapalapit ako sa kanya. Tinawanan siya ni Leo. Bay na nga. Ayoko makipag-usap sa mas baliw sa akin. Nagulat si Joy nang makita siya. Uy! Sabi ni Joy at medyo nanlalaki ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Akala ko sa private school ka mag-e-enroll. Doon ang gusto ng parents mo, di ba? Bahagyang umiti si Jay at mas kalmado ng dibdib. Nagbago ang isip ko. Mas tamang pakiramdam dito. Dito ang sinisigaw ng puso ko. Kaya dito ako. Tiningnan siya ni Joy para bang alam nito ang tunay na dahilan. Gayunpaman, wala na itong ibang sinabi. Tumango na lang at tinanggap ang kanyang desisyon. Kita na lang sa klase, sabi ni Joy sa kanya. At para kay Jay, buo na ang araw niya. Sa mga lumipas na taon, naging mas malapit sila ni Joy. Palagi rin naman kasing nakaaligid si Jay. Nai-inspire din mag-aral dahil masipag din mag-aral ang dalaga. Pero anong gagawin ni Jay kung isang araw, hindi niya nakasama si Joy sa lahat ng yon? Late na naman siya. Mahina niyang bulong. Hindi naman talaga maagang dumarating si Joy sa enrollment, pero sa bandang huli, palagi namang dumadating. Pero ngayon, may kakaiba. Dumaan si Leo at tinapik si Jay sa balikat. Insan, tapos ka na mag-enroll? Tumango si Jay, pero nakaabang pa rin ang mga mata niya sa gate. Sinundan ni Leo ang tingin niya, saka napabuntong hininga. Parang alam na agad nito kung sino ang kanyang hinihintay. Si Joy na naman ang hinihintay mo, no? Hindi sumagot si Jay. Napailing si Leo habang natatawa. Insan, grabe ka. Nakatira na yata sa utak mo. Consistent ka. Siya lang ba talaga ang babaeng ginusto mo? Bukod sa nanay ko, si Joy lang ang maganda sa paningin ko. Medyo humigpit ang hawak ni Jay sa enrollment slip. Pero pinanatili niyang magaan ang tono. Wala lang. Matagal ko na siyang hindi nakikita kasi nagkaiba kami ng mga prof nung last semester. Hindi magtugmang schedule namin,
Kaya hindi ako makaaligid sa kanya. Gusto ko man mag-drop ng isang subject para makasama siya, hindi naman pwede. Sa halip na matuwa sa akin, mata-turn off pa kasi ayaw ni Joy ng taong nagpapabaya sa pag-aaral. Ang tagal nga eh. Alam ko, ngayon din siya mag-e-enroll. Baka late lang. Relax ka lang, Jay. Kung makapaghintay ka naman, parang groom na hindi sisiputin ng bride sa kasal. Natatawa pang sabi ni Leo sa kanya. Kaso, lumipas ang 2 araw. Tapos na ang enrollment, hindi niya nakitang sumulpot si Joy. Inaasahan pa rin ni Jay na makikita niya si Joy kahit nang magpasukan. Bigla rin kasing nawala ang social media at hindi niya na matawagan ang number nito. Minsan ay umaasa siya na baka makasalubong niya ang dalaga sa hallway, sa may kantin o sa library habang umiinom ng paborito nitong mango shake. Pero wala talaga. Sa break time, naglalakas loob si Jay na tanungin ang isa sa mga dating blockmate ni Joy. Uy, Tanong ni Jay, pilit pinapakalmang sarili. alam mo ba kung nag-enroll na si Joy? Kumunot ang noo ni Ella at inayos ang salamin. Si Joy Quizon? Tumango si Jay habang bumibilis ang pintig ng puso. Umiling sa Ella ng mabagal. Hindi mo ba alam? Hindi na siya nag-enroll ngayong semester. Parang may tumusok sa dibdib ni Jay. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Ella. Halatang hindi rin sigurado. Ewan ko rin. Sabi ng iba may family problem daw. Siguro pera, basta hindi na bumalik. Ilang sandali pang nakaawang ang bibig ni Jay at parang may gusto pang itanong. Pero kumaway na si Ella at nagmamadaling umalis papunta sa klase nito. Naiwan si Jay na nakatayo sa tabi ng pintuan ng silid. Para bang humina ang lahat ng ingay sa paligid. Family problem? May problema si Joy? Parang tinik na naiwan sa loob ng dibdib niya ang salitang yon. Nang sumunod na weekend, hindi na siya nakatiis. Kinuha niyang susi ng motor at umalis nang hindi nagpapaalam kung saan pupunta. Hindi naman malayo ang dating bahay kung saan nakatira si Joy. 2 sakay lang ng jeep at kaunting lakad mula sa campus. Pagdating ni Jay sa kalye, malamig ang kamay niya. Pinark niya ang motor, tinanggal ang helmet at lumapit sa gate. Kumatok siya ng 2 beses. Tao po! Joy! Matapos ang 3 minuto, may nagbukas ng pinto. Isang babaeng nasa middle age na hindi niya kilala. Kita sa mukha nito na nagtataka kung sino siya. Anong kailangan mo? Tanong ng babae. Tumikhim si Jay at pilit pinapakalma ang boses. Magandang gabi po. Nandyan po ba si Joy? Kumunot ang noo ng babae. Joy? Sino yon? Ang dati bang nakatira rito? Tumango si Jay, umaasang may sasabihin itong oo. Pero umiling ang babae. Wala na sila dito. Pinalayas na ng may-ari dahil hindi makabayad. Nanuyo ang lalamunan ni Jay. Lumipat po sila? Oo, siguro mga 2 buwan na. Pinaupahan sa amin tong bahay ng may-ari. Hindi ko alam kung saan sila lumipat. Nakatayo lang si Jay roon ng ilang segundo at parang blanko ang isip. Sige po. Salamat. Umatras si Jay at isinuot ang kanyang helmet. Lumipat sila? Wala na sila dito? Nasaan si Joy? Bakit wala man lang siyang pasabi? Sobrang nadudurog ang puso ni Jay. Gusto niyang makita si Joy pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Para siyang hinayaang lumipad sa ere pero mabilis din na pinutulan ng pakpak. Nakasandal si Jay sa upuan habang hawak ang kalahating ubos na bote ng alak. Mabigat ang ulo niya, hindi lang dahil sa alak, kundi sa kung anong hindi niya maipaliwanag na bigat sa dibdib. Katabi niya si Leo, tahimik lang habang iniinom ang laman ng sarili nitong bote. Hindi man lang siya nagpaalam. Basag ang boses ni Jay, hindi lang dahil sa alak kundi sa kirot na nararamdaman. May isang mensahe, bigla na lang siyang nawala. Napabuntong hininga si Leo. Siguro may rason siya. Saka wala naman siyang obligasyon na magpaalam sa'yo kasi hindi naman kayo. Mapait ang tawa ni Jay. Kahit na, dapat nagpaalam pa rin siya. Dapat nagsabi pa rin sa akin si Joy. Simula high school, gustong-gusto ko na siya. Alam niya naman yun. Kapag wala siyang hinahayaang makalapit na manliligaw, nagkakaroon ako ng pag-asa. Iniisip ko na baka sa bandang huli, kapag tapos na siya sa pag-aaral, ako naman ang pipiliin niya. Kasi sa lahat ng nagtangka sa kanya, pakiramdam ko,
ako lang ang may pribilehiyo sa lahat. Ramdam ko, feeling ko mahal niya rin ako. Kaso may priority siya. Pero itong iniwan niya ako, para akong sinampal ng katotohanan na hindi niya ako gusto. Feeling ko, mahal niya rin ako. Kaso may priority siya. Pero itong iniwan niya ako, para akong sinampal ng katotohanan na hindi niya ako gusto. Parang back to zero ulit ang lahat. Saka anong klaseng rason ng sapat para basta na lang mawala ng ganun? Chinek ko na lahat. Social media, wala na. Numero niya, hindi na makontak. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi lang naman siya ang babae sa mundo, Jay. Mahinahong sabi ni Leo. Simula high school pa, hinahabol mo na siya. Hanap ka na ng iba. Napayuko si Jay. Hindi ko namalayang siya na palang dahilan ko sa lahat ng ginagawa ko. Kumuha ako ng accountancy dahil sa kanya. Nag-enroll ako sa parehong school kahit na hindi payag si na mama at papa. Wala akong assurance na nakuha, pero ako pa rin tong umaasa sa kanya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na para sa akin yon. Pero siya talaga, Leo. Palaging siya. Kung hindi si Joy, mamatay na lang ng single. Ramdam niyang gusto na siyang batukan ni Leo. Napaka-OA mo. Hinagod ni Jay ang buhok niya habang namumula ang mga mata. Lagi kong iniisip kung magtatagal lang ako. Kung maghihintay lang ako, papayag din siya. Jay, parang ang hangal ko, di ba? Umiling si Jay at muling humigop ng alak. Huminga ng malalim si Leo. Hindi ka hangal. Nagmahal ka lang ng sobra sa isang taong wala ka namang kasiguraduhan. Napatingala si Jay sa langit habang namaos ang boses. Sa tingin mo ba, dapat ko na siyang kalimutan? Nagkibit balikat si Leo. Ano pa bang magagawa mo, Insan? Hindi mo siya mahanap. Hindi ka pwedeng kapit lang ng kapit sa isang tao na ayaw naman manatili. Hindi mo naman deserve yan, Jay. Hindi rin naman natin pwedeng sisihin si Joy dahil hindi ka naman niya pinaasa. Kasi kung pinaasa ka niya, sana hinayaan kang manligaw. Pero sa tuwing umaamin ka, palagi kang binabasted, hindi ba? Ikaw lang tong habol ng habol. Kaya ibig sabihin, nasa iyo ang desisyon, Jay. Nakadepende sa'yo ang kahihinat na ng nararamdaman mo. Pumikit si Jay sandali. Bahagya siyang napamura. Hinawakan niyang mga mata dahil bigla siyang napaluha. Lumayo naman agad si Leo. Kadiri ka, iyakin ka palang tukmul ka. Siguro nga, mahina niyang sabi. Siguro nga, tama ka. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Kakalimutan ko na siya. Promise. Tinawanan lang siya ni Leo. Sus, lasing ka lang. Pagising mo bukas, mahal mo pa rin si Joy. Kilala na kita. Ilang beses mo nang sinabi yan. Kinabukasan, nagising si Jay na tuyong-tuyo ang lalamunan. Masakit ang ulo niya, pero hindi yon ang pinakamabigat. Ang pinakamasakit, wala pa ring Joy. Sumaglit sa bahay namin si Joy kahapon. May pinakiusap lang siya sa akin. May iniwan si Joy para sa'yo. Sulat galing sa kanya. Sabi ni Ella sa kanya pagkapasok. Umawang ang bibig ni Jay. Sulat? Talaga? May sulat sa akin si Joy. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Umiling naman ito. Hindi, alam ko lang lumipat siya sa ibang syudad. Hindi niya sinabi kung saan eksakto. Ang sabi lang niya mas mabuti raw na hindi mo na malaman. Naging matindi ang sakit sa dibdib ni Jay. Inabot na ni Ella kay Jay ang isang nakatiklop na sobre. Sa likod, maayos na sulat kamay ni Joy ay nakalagay ang mga salitang para kay Jay. Matagal siya nakatitig doon bago kumilos ang kamay. Medyo nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ng sobre. Mabigat ang pakiramdam ni Jay sa bawat linya bago pa man niya basahin. Jay, kapag nabasa mo to, malamang wala na ako. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam ng maayos. Alam kong hinahanap mo ko. Alam kong hinihintay mo ko. Una sa lahat, salamat. Salamat sa lahat. Sa pagdadala ng mga libro ko, sa pagsabay sa akin pagkatapos ng klase, sa palaging paghihintay sa akin sa mga paraang hindi ko naman hiningi pero palagi mong napapansin. Baka iniisip mo wala akong pakialam, pero palagi kong nakikita ang efforts mo. Nararamdaman ko lahat at yun ang problema. Napapikit si Jay habang namumuo ang luha. Alam ko mula pa noon, hindi ko kayang sumabay sa'yo. Palagi kang sumusubok habang ako may mga bagay akong hindi masabi.
May mga iniisip ako para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Mga bagay na parang hindi ko pwedeng unahin ang sarili ko kahit sa simpleng bagay tulad ng pagbibigay pansin sa mismong nararamdaman ko. Kaya ako palaging tumatanggi. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako handa para tanggapin ang isang katulad mo sa buhay ko. Deserve mo ang isang taong walang pagdadalawang isip. Babaeng pwedeng tumabi sa'yo ng walang pasan na responsibilidad sa mga balikat. Kaya hiling ko na sana huli na to. Sana makahanap ka ng iba. Yung kayang ibigay sa'yo ang lahat ng hindi ko na ibigay. Pasensya na sa lahat, Jay. Salamat talaga. Sana makapagmahal ka ng taong mas deserving sa puso mo. Joy Quezon. Dahan-dahang tinupi ni Jay ang sulat. Nanginginig na ang kanyang mga kamay sa sakit na kahit alak ay hindi kayang patahimikin. Dahil sa sulat na yon, mas lalo lang siyang lumubog sa pagmamahal kay Joy. Wala nang iba. Walang ibang pwedeng pumalit. Mahal pa rin kita, na kahit sinasabi mong hindi tayo bagay. Mahina niyang bulong. Walang ibang deserving sa puso ko kundi ikaw. Ikaw lang, Joy. Kahit wala na siyang maririnig na sagot, kahit alam niyang hindi na, si Joy pa rin ang dahilan. At siguro, hindi yan bagay na basta na lang mawawala. Baka hindi na talaga kailanman. Kung wala na si Joy, kung hindi na ito babalik, hindi niya pwedeng pabayaan ang sarili. Pangarap ng dalaga maging CPA, kaya sisikapin niya rin maging CPA. Dahil umaasa siya na darating ang panahon na magkikita sila sa tamang panahon at tamang pagkakataon. At sa sandaling yon, umaasa si Jay na papagbigyan na ang kanilang mga puso na magmahal ng walang pangamba. Parang malayo ang palakpakan sa loob ng auditorium para kay Jay. J.T. Dizon, tawag ng MC. Humakbang si Jay sa otang itim na toga. Kinuha niya ang diploma at tumayo saglit para sa litrato. Nasa harap ang kanyang mga magulang, masiglang pumapalakpak habang malalawak ang ngiti. Ngumiti rin si Jay, pero sa loob-loob niya parang wala siya roon. Parang may manipis na salamin sa pagitan niya at ng sandaling yon. Dahil dapat sana kasama niya si Joy doon. Para sa CPA natin, nakangiting sabi ng kanyang ina. Pinilit ngumiti ni Jay. Hindi pa po ako nakakapag-take ng board exam. Chill ka lang dyan, ma. Tumawa naman ang kanyang ama. Alam namin na kaya mong ipasa, anak. May tiwala kami sa'yo. Napangiti rin ang kanyang ina habang nagsasandok ng dagdag na ulam sa kanyang pinggan. Talagang nagawa mo, anak, sabi ng kanyang ina. Naalala mo ba kung gaano ako ka-worried noon? Mga gabing halos hindi ka na natutulog sa kakaaral. Akala ko madedepress ka. Mahinang tawa ang sagot ni Jay. Lagi mo nga po akong pinagluluto ng sopas. Kasi nga ayaw mo nang kumain noon. Palaging si Mama Yana. Siyempre nag-iisa ka naming anak. Gusto naming pagbutihin mo sa pag-aaral. Pero mas mahalaga pa rin sa amin ang kalusugan mo. Pero habang nakasandal si Jay sa upuan at natatawa kasama ang kanyang pamilya, may nararamdaman pa rin siyang kulang. Parang may hinahanap pa rin siya. Lumipas pa ang mga taon at sa loob ng panahong yon, nakapasa siya sa board exam. Noong una, nahirapan siyang maghanap ng trabaho kahit CPA na siya. Tama ang kanyang ama. Mahirap makahanap ng trabaho kapag walang koneksyon o backer. Sa kabutihang palad, may ninong siya na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kaya kahit papaano, nakapasok si Jay. Nasa kanya na lang kung gagalingan niya. Sa panahong yon, nagtatrabaho na si Jay sa isang kilalang accounting firm sa Ortigas. Mahabang oras, malalaking sahod, trabahong tila kayang lamunin ang buong oras at buhay niya. Order lang kayo ng gusto nyo, sabi ni Jay sa mga magulang sabay swipe ng card. Anak, hindi mo na kailangan kaming bigyan ng ganito, sabi minsan ng kanyang ina, pero nginitian lang ni Jay. Gusto ko po itong gawin. Alam ko pong marami naman kayong pera kahit hindi na sumampa si Papa sa barko. Pero masaya po akong magbigay ng regalo sa inyo. Siyempre, mga magulang ko po kayo. Pero kahit masaya silang kumakain, minsan nahuhuli ni Jay ang sarili niyang nakatitig lang sa labas ng bintana. Pinapanood niya ang mga dumadaan, laging may hinahanap.
Sa pangatlong taon niya sa trabaho, nakabili na si Jay ng sarili niyang sasakyan. Hindi pa fully paid pero alam niyang kaya niyang matapos. Silver na sedan na gustong gusto niya. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa achievement niyang ganoon. Sasakyan natin ito sa simbahan sa linggo. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ina at hinahaplos ang hood ng kotse. Hinayaan niyang ipagmalaki siya ng mga magulang. Isinasama niya ang mga ito sa mga long drive at itinutur kapag may oras siya. Sana naman sa susunod, girlfriend ng isakay mo sa sasakyan anak. Wala ka bang nililigawan kahit sa mga katrabaho mo? Nakangiting tanong ng kanyang ina. Mahina siyang tumawa, pero may pait ng maalala ang isang babaeng hindi niya pa rin makalimutan. Wala pa sa isip ko, mama. Saka na po kapag may nagustuhan naman po ako, ipapakilala ko. Kahit noong high school o college ay wala ka namang pinakilala sa amin na girlfriend. Wala rin kaming naririnig na nililigawan mo. Medyo natatakot na kami. Mag-asawa ka na anak. Wala kang kapatid. Stable at maayos ka naman, kaya hindi mahirap maghanap ng mamahalin. Basta yung maayos na babae at hindi manggagamit. Ayos na sa amin ang ganoong babae. Mag-asawa ka na habang maaga pa. Masaya kapag may asawa at mga anak na, sabi pa ng kanyang ina. Isang ngiti lang ang ginawad niya sa mga ito. Iniisip mo pa rin siya, no? Tanong ni Leo sa kanya. Hindi agad nakasagot si Jay. Sa huli, mahina niyang sinabi. Oo, palagi namang nasa isip ko si Joy. Iniisip ko, nasa na kaya siya? Bakit bigla na lang nawala ng balita sa kanya? Napabuntong hininga si Leo. Mga taon nang lumipas, Jay, siya pa rin talaga. Ang lala mo. Hindi pa naging kayo. Ginayuma kaya yata ni Joy. Tumingin si Jay sa mga mata ng pinsan niya. Eh di mas maganda. Bakit gagayumahin ng isang tao ang isang tao? Kasi gusto niya to. Paano yan? Pangarap ko nga na mahalin ako ni Joy. Advantage pa sa akin kapag ginayuma ako. Umismid naman si Leo. Ako, nakadalawang girlfriend na. Ikaw, virgin ka pang tukmol ka. Para ka naghihintay sa wala. May narating ka na. CPA ka na. May kotse. Hindi mahirap sa'yo na humanap ng babaeng mamahalin. Paano nga ako maghahanap ng iba kung palaging siyang pinagkukumparahan ko? Paano ako maghahanap ng iba kung walang mas nakakahigit kay Joy? Alam mo namang hindi ako basta-basta nagmamahal. Hindi ako ang klase ng lalaki na maghahanap ng girlfriend dahil kailangan ko lang na may girlfriend ako. Hindi ganun yun para sa akin, Leo. Mahalaga sa akin ang deep connection. At kung hindi ko maramdaman yun sa ibang tao, hindi ko maiisip na patulan. Pakiramdam ko, mag-aaksaya lang ako ng panahon. At ang paghihintay kay Joy na hindi mo alam kung nasa ang lupalop ng mundo, hindi pag-aaksaya ng oras? Tanong pa ni Leo. Hindi agad siya nakasagot. May punto rin naman nga kasi ang kanyang pinsan. Sa tagal niyang walang balita kay Joy, parang pag-aaksaya na nga lang naman ang panahon iyon. Pero bakit ganoon ang nararamdaman ni Jay? Bakit hindi niya maisip na pag-aaksaya ng panahon ng paghihintay? Bakit sa halip na mainip ng mainip, mas lalo lang siyang nananabik? Bakit palagi siyang umaasa na baka pagbigyan siya ng Diyos pagdating kay Joy? Hindi aksaya sa panahon kasi mahal ko naman, Leo. Iniisip ko pa rin siya. Pag-amin ni Jay. Kapag nagdadrive ako, kapag bumibili ako para kina mama at papa, kahit kasama ko ang mga kaibigan ko, workmates, o kahit nasa gitna ako ng mahirap na trabaho, si Joy pa rin ang laman. Si Joy pa rin ang inspirasyon ko. Napaupo ng diretso si Leo. Mahal mo talaga siya. Napasinghap si Jay. Hanggang ngayon. Wala na siyang ibang nasabi pagkatapos noon. Tahimik silang nagkape hanggang sa matapos. Isang umaga, mabagal ang pagpapatakbo ni Jay. Hindi siya nagmamadali ng sandaling yon. Maya-maya pa naman ang meeting niya. Pagdating sa stoplight, tumingin siya sa gilid. Umawang ang bibig ni Jay nang makita ang isang delivery rider. Isang delivery rider sa maliit na motorsiklo, suot ang orange na jacket, medyo maluwag ang helmet, at may kahong tila pilit nitong binabalanse sa likod ng motor. Nanlamig ang mga kamay ni Jay sa manibela. Lumabas ang mahabang buhok ng dalaga. Pagharap ng rider sa kalsada, kitang-kita niyang mukha nito. Joy! Usal niya sa pangalan nito.
Parang nawala ang hangin kay Jay. Malakas ang kabog ng puso niya. Mas malakas pa kaysa sa patak ng ulan sa windshield. Joy, Mahina niyang sambit. Nag-green na ang ilaw. Tumunog na ang busina ng kotse sa likod niya pero hindi siya gumalaw. Parang may bumubulong sa loob niya at nag-uudyok. Bigla niyang ikinabig ang manibela pa kanan. Mabilis niya yung ipinarada sa gilid. Bumaba siya ng kotse. Walang pakialam kahit tinatamaan ng malamig na ulan. Joy! Sigaw niya at malakas na ngayon. Joy! Sigaw niya at mas malakas ngayon. Napalingon si Joy. Hawak pa rin ang kahon na inaayos nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Jay? Tumakbo si Jay. Hindi iniintindi kung may mga kotse siyang hinaharangan. Hindi iniisip na bukas pang pinto ng kotse niya. Joy! Ulit niya habang nanginginig ang boses. Ikaw nga. Walang sinabi si Joy sa loob ng ilang segundo. Tumayo lang si Jay habang mabilis ang paghinga. Gustong gusto niyang yakapin si Joy. Akala ko... Kumirot ang boses niya. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Bahagyang bumukang bibig ni Joy, pero napalunok ito at inayos ang kapote na suot. Jay, nababasa ka. Tumama ang isang salitang iyon sa kanya na parang suntok sa dibdib. Napakurap si Jay, pilit na nilunok ang namumuong sakit. Sobrang sakit na ilang taon na pala niyang tinitiis ang pangungulila. Saan ka napunta nitong mga taon? Namumuo na ang kanyang mga luha. Kailangan kong umalis. Mahina nitong sagot. May problema sa pamilya. Pero sumilong ka muna, nababasa ka na. Pero hindi siya makakilos. Tinitigan niya lang ang dalaga. Natatakot si Jay na kapag kumurap siya, baka mawala na naman si Joy. Ito na ang lumapit sa kotse niya at isinara ang pinto. Bumalik sa kanya at hinila siya para makasilong sa waiting shed. Bakit ka nagpaulan? Tanong ni Joy. Mukhang papasok ka pa sa trabaho. Joy, nasaan ka? Bigla kang nawala. Sulat lang ang iniwan mo sa akin. Saan ni Jay habang namumungay ang mga matang nakatingin dito. Ni isang text, ni isang paalam. Wala. Bigla kang nawala. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Bahagyang napaurong si Joy at napailing. Sinabi ko naman na huwag mo na akong hanapin. Saka mukhang big time ka na talaga. CPA ka na siguro. Proud ako sa'yo. Lumapit ng kaunti si Jay. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay ng balita sa'yo? Mas lalo pang humigpit ang kapit ni Joy sa motor nito. Hindi ako pwedeng manatili, Jay. Wala akong choice. Maraming nangyari sa buhay ko. Saka sinabi kong kalimutan mo na ako, di ba? Siguro naman may girlfriend ka na ngayon. Umiling si Jay ng mabagal. Lagi mo na lang sinasabi yan. Palagi mo na lang akong tinutulak. Wala akong girlfriend. Paano ako magkakaroon ng girlfriend kung ang gusto kong girlfriend bigla na lang nawala na parang bula? Hindi nakasagot ang dalaga at umiwas ng tingin. Tinitigan niya si Joy. Napansin niyang nabawasan ang timbang nito. Medyo maputla at mukhang puyat palagi. Pero si Joy pa rin. Si Joy pa rin na maganda sa kanyang paningin. Si Joy pa rin na tanging minamahal ng puso niyang palagi nitong binibitin. Nakakahiya naman. Idinaan ito sa tawa kahit nangingilid naman ang mga luha. Sa ating dalawa, mas gusto kong maging CPA pero mas natupad ang sayo. Nakakahiya nang dumikit sayo. Delivery rider lang kasi ako. Pero kahit hindi ako naging CPA katulad mo, okay na rin. Flexible naman. Okay ang kita kung masipag ka. Pwede mo naman akong tawagan. Sa mga taon na nawala ka, kahit may problema ako sa'yo, sana hindi mo na lang pinutol ang komunikasyon mo sa akin. Hindi agad nakasagot si Joy. Palagi na lang ganon. Palagi na lang umiiwas ang dalaga kahit ramdam niya naman na may pagtingin ito sa kanya. Kailangan ko nang tapusin tong delivery, sabi ni Joy pagkalipas ng ilang saglit. Parang tinusok ang puso ni Jay. Gusto pa kitang makausap. Huminga ng malalim si Joy, para bang nagdadalawang isip pa pero sumagot din naman. Sige, mamaya, magkita tayo doon sa fast food na yon. May kailangan pa kasi akong gawin. Siguradong ikaw din. Napalunok siya at pinigilan ito sa muling pagsakay sa motor. Number mo,
Paano kita makukontak? Napakagatlabi si Joy at inilabas ang cellphone. Nanginginig pang mga kamay ni Jay na sinave ang number nito. Nang makaalis ang dalaga, tinanaw niya na lang si Joy. Pero ang utak niya walang ibang maisip kundi ang pagkikita nila mamaya ng babaeng pinakamamahal. Kumusta ka na? Tanong ni Jay habang inaayos ang mga pagkain nila. Bahagyang tumawa ang dalaga. Heto, obviously, hindi natupad ang pangarap maging CPA. Pagkatapos ng second year, kailangan ng tulong ng mga kapatid ko. Ang hirap nang i-prioritize ang sarili ko kung may kailangan pa akong alalahaning mga kapatid. 8 kami at ako ang tumatayong matanda, kaya mahirap talaga. Napalunok si Jay. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tumingin si Joy sa plato nito. May magbabago ba kung sinabi ko? Gusto sanang sabihin oo ni Jay. Kahit maging sandalan man lang siya nito, kahit manatili sa tabi ng dalaga. Pero paano niya ba gagawin yon kung sa tuwing napapalapit sila sa isa't isa, palaging may paraan si Joy para itulak siya. Umalis si Papa doon din mismo sa taon na yon. Matamang tumingin sa kanya si Joy. Hindi ko kayang pabayaan si Mama, kaya nagtrabaho ako, deliveries, online selling, kahit ano, kahit na pangarap kong maging CPA. Pinilit kong kalimutan para sa kanila. Kahit masakit sa akin na tumigil sa pag-aaral, pilit kong tinanggap dahil walang ibang tatayo para sa kanila. Tahimik na inilapag ni Jay ang tinidor. Matapang ka talaga para harapin ang buhay mo. Kahit na pinili mong talikuran ang mga dating gusto mo, ang dating buhay na hinahabol mo. Nagtagpo ang mga mata nila sandali. Para bang may nasabi siya kay Joy na nagpadurog ng puso nito. Hindi tapang yon, sabi ng dalaga. Responsibilidad lang na hindi kaya ng konsensya ko kapag natakasan ko. Simula ng dinner na yon, palaging inaaya ni Jay si Joy kapag may libreng oras. Napapangiti siya kapag napapapayag niya ang dalaga. Simpleng kain lang sa labas pero para sa kanya, malaking bagay na para maibsan ang kanyang pangungulila. Kumustang trabaho? Tanong ni Joy habang kumakain ng fries. Ganun pa rin. Sagot ni Jay at bahagyang napangiti. Audits, meetings, saka ilang paperworks pa. Tinaasan siya ng kilay ni Joy. Grabe, professional na talagang datingan mo. Tumawa naman siya. Trabaho lang talaga. Sumandal si Jay sa upuan at pinagmamasdan ang babaeng hindi yata siya magsasawang tingnan. Mas mahaba na ng kaunti ang buhok ni Jay ngayon at nakatali lang sa simpleng ponytail. Laging naka-jacket at jeans, walang kolorete, walang arte pero magandang-maganda pa rin. Mabuti na lang at pumayag kang makapagkita sa akin. Biglang tura ni Jay. Bahagyang natigilan si Joy, may hawak pang fries sa kalagitnaan ng pagsubo. Ewan, siguro kasi na-miss ko rin makipag-usap sa taong kilala ko noon pa. Nanikip ang dibdib ni Jay. Masaya ako. Masayang-masaya na nagkita tayo ulit. Hindi ka talaga nagbago, no? Sabi nito at mahinang tumawa. Pasensyoso pa rin, naghihintay pa rin. Paano na lang kung may asawa na ako ngayong nakita mo ko? Matagal na tinitigan ni Jay ang dalaga bago dahan-dahang umiling. Alam ko at malakas ang pakiramdam ko na wala ka pang asawa. Kaya siguro umaasa pa rin ako. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang komunikasyon nila ni Joy. Pinag-uusapan lang nila ng dalaga ang mga simpleng bagay, balita, kung anong uso o panahon. Walang masyadong malalim, walang masyadong balik sa nakaraan o tungkol sa hinaharap. Isang hapon, habang palabas sila ng cafe, si Joy mismo ang unang nagsalita. Pwede ka namang makahanap ng mas okay, sabi nito habang inaayos ang strap ng helmet. Mas mayaman, mas maganda, mas madali kang mahalin. Huminto si Jay at kumunot ang noo. Huwag mong sabihin yan. Nagkibit balikat si Joy na parang wala lang. Pero nanginginig naman ang boses nito. Totoo naman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka bumabalik pa sa akin kung may ibang better option kumpara sa akin. Lumapit si Jay at tiningnan ito ng diretso. Kasi ikaw ang gusto kong balikan. Malungkot lang na napangiti si Joy. Kita ulit tayo, Jay. Isinuot nito ang helmet, pinaandar ang motorsiklo at umalis. Naiwan si Jay sa tabi ng kalsada na tinatanaw na naman ang dalagang umalis.
Hindi ganap na magkaibigan. Hindi rin higit pa. Pero sapat para kay Jay na patuloy umasa. Palaging umaasa na baka sa bandang huli may puntahan ng paghihintay niya. Simula ng araw na yon, mas naging hayagan muli ang panliligaw ni Jay. Wala siyang pakialam kahit na parang napapagod na si Joy. Mapagod ang dalaga basta mabigyan lang siya ng chance. Isang araw, nabuksan niya kay Joy na ipapakilala ito sa kanyang mga magulang. Hindi basta simpleng imbitasyon yon. Alam ni Jay kung anong ginagawa niya nang yayain niyang kumain si Joy sa bahay nila. Sigurado ka ba? Tanong ni Joy habang naghihintay sila sa tapat ng gate ng bahay ni na Jay. Ipapakilala mo ko sa mga magulang mo? Jay, ganito lang ako. Kumunot ang kanyang noo. Anong ganyan ka lang? Joy, wag mong malanglang ang sarili mo. Mahal kita kaya hindi ka basta-basta. Ilang beses mo na akong nakasama. Kilala mo na si Leo. Ngayon naman, parents ko naman. Gusto kitang ipakilala sa mga taong mahalaga sa akin. Para kung may doubts ka pa man sa akin na natitira, tuluyan na mawala. Napatingin si Joy sa bahay na may 2 palapag. Kulay beige, may maliit na garden sa harap at wind chime sa may pinto. Magandang bahay nila, lalo pa at plantita ang kanyang ina. Baka hindi nila ako magustuhan? Mahina nitong sabi. Tumagilid ang ulo niya. Bakit mo naman naisip yan? Magugustuhan ka nila. Kailangan ka nilang gustuhin. Kasi gustong-gusto naman kita. Bahagyang natawa si Joy. Kung ano na lang talagang maisingit mo, no? Hindi niya rin napigilang humalakhak. Effective naman, di ba? Napangiti kita. Bago pa makapagsalita si Joy, bumukas na ang pinto. Oh, Jay, nandito ka na. Bungad ng nanay niya. Nakangiti agad at lumingon kay Joy. Bahagya lang na wala ang ngiti ng kanyang ina. Si Joy nga pala. Joy, si Mama. Nakangiting pakilala ni Jay. Bahagyang yumuko si Joy. Magandang gabi po. Nagbigay ng formal na ngiti ang kanyang ina. Magandang gabi. Kaibigan mo? Tumawa naman siya. Ayokong kaibigan, Ma. Nanliligaw po ako. Sana next na balik niya rito, girlfriend ko na. Nagkakilala po kami nung high school. Ah, matagal na pala. Sabi ng mama niya. Sa loob, nakahain ang mesa. Tumayo ang tatay ni Jay mula sa upuan at kinamayan si Joy. Sinasabi sa amin ni Jay ang tungkol sa'yo. Sabi ng tatay niya at tinignan si Joy na parang kinikilatis. Napansin ni Jay kung paanong bahagyang nanikip ang balikat ni Joy, pero pinilit nitong ituloy ang gabing yon. Normal na kabahan ng dalaga, kaya naman tinanong niya ito kung komportable ito. Sinabi nitong hindi, pero gusto pa rin humarap sa kanyang mga magulang. Maayos naman ang simula ng hapunan. Inilagay ni Jay ng kusa ang dagdag na kanin sa plato ni Joy. Gawin niya na yon kapag magkasama silang kumakain. Pinanood sila ng mama niya. Mukhang madalas kayong sabay kumain. Ngumiti si Jay. Paminsan-minsan lang, Ma. Depende sa schedule namin. Bahagyang ngumiti si Joy. Mabait po si Jay. Minsan nililibre po ako. Tinaasan ang kilay ng tatay niya si Joy. Anong trabaho mo? Tumango si Joy. Nagdi-deliver po. Bahagyang natigilan ang mama niya. Huminto ang kutsara sa ere pero agad ding nagpatuloy. Deliveries? Akala ko CPA ka rin o kaya nagtatrabaho rin sa opisina katulad ng anak namin. Si Jay naman ang nagsalita. Pangarap po niya talagang maging CPA, Mama. Kaso, nagkaroon ng problema sa pamilya. Kailangan niyang magtrabaho na agad para sa pamilya kaya biglang nawala. Ngayon, ako lang po ang CPA. Siya rin naman po ang dahilan kung bakit nagsumikap ako sa career ko, Mama. Siya po ang inspirasyon ko nung nag-aaral pa. Bahagyang namula si Joy. Napakagatlabi naman si Jay at mahinang tumawa. Gustong-gusto niyang makitang namumula si Joy. Pakiramdam niya, sobrang lakas ng epekto niya sa dalaga. Dapat lang, kasi yun din naman ang nararamdaman niya. Nagpatuloy pa ang hapunan. Maya-maya'y naiwan niya muna si Joy dahil may kailangan siyang saguting tawag. Pagbalik ni Jay, doon na sila umuwi. Gayunpaman, napansin niya ang kawalan ng mood ng dalaga. May problema ba?
May hindi ka ba nagustuhan? Naninimbang na tanong ni Jay. Tipid na ngumiti si Joy. Wala naman. Medyo pagod lang. Sige na, una na ako Akala niya, papasok na ang dalaga. Pero bahagya itong natigilan sa pagbubukas ng gate at lumingon sa kanya. Bakit? Tumaas ang mga kilay niya. Huminga ito ng malalim. Gusto kong may kausap ngayong gabi. Inom tayo? Tiningnan niya si Joy. Ayaw niya na uminom silang dalawa. Gayunpaman, pakiramdam ni Jay, may mabigat na dinadala ang babaeng mahal niya. Kaya naman, muli niya itong pinasakay sa sasakyan. Naisipan niya na lang na dalhin ito sa kondo niya at doon sila uminom. Okay lang ba dito sa kondo ko? Kung hindi ka komportable, sa labas na lang tayo uminom. Mungkahin niya kay Joy. Umiling naman ito. Okay lang dito, mas komportable akong uminom dito kaysa sa labas. Naupo si Joy sa sofa. Pareho na silang umiinom. Nagbilin siya na huwag marami dahil ayaw niyang malasing ito ng sobra. Iba rito. Mahina pero malinaw na sabi ni Joy at inilibot ang mga mata sa buong sala. Totoo bang mag-isa ka lang talaga dito? Oo, sagot ni Jay. 3 taon na. Hindi ka ba nalulungkot? Bahagyang gumalaw ang balikat ni Jay. Minsan, pero hindi ko naman masyadong nararamdaman since palagi rin ako nasa trabaho. Dahan-dahang uminom si Joy. Tuloy pa rin ang pagmasid sa paligid. Hindi naman kalakihan ang kondo niya. 1 kwarto, maayos na kusina, sala na may bookshelf at naka-frame na litrato ng pamilya niya. Hindi ko yata kayang mag-isa. Pag-amin ni Joy at inilapag ang bote sa lamesita. Lagi akong may kasama sa bahay. Mga kapatid mo? Tanong ni Jay. Oo, minsan nga sobra na sila. Ayos na rin. Pero minsan sa sobrang pagod ko sa pagdadala sa kanila, nangangarap ako ng buhay na mag-isa. Parang katulad mo na work independently ang atake. Tahimik na pinagmasdan ni Jay ang dalaga. Ganyan ka talaga. Laging ikaw ang nagdadala ng lahat sa pamilya mo. Bahagyang ngumiti si Joy. Kailangan Napapagod ka ba minsan, Joy? Hindi agad sumagot ang dalaga. Para bang sobrang bigat ng tanong na yon para aminin. Minsan, mahina nitong sagot. Pero hindi naman pwedeng tumigil kahit gusto ko. Napalunok si Jay, dama ang bigat ng mga salitang yon. Noon, sa high school, hindi mo naman talaga ikinikwento kung ano ang nangyayari sa inyo sa bahay. Ayoko kasi may maawa. Ayokong tinatanong ako tungkol sa problema ko. Naiiyak ako. Gusto kong kapag nasa school lang, masaya at tumatawa lang ako. Kasi sa bahay, puro problema na nga. Ayokong dalhin yun sa school kasi sa totoo lang, parang naging safe place ko ang school kapag sobrang dami kong problema. Tuloy-tuloy na sagot ni Joy. Pinagmasdan niya si Joy. Lahat ng tao alam niyang may tinatagong lungkot. Pero ngayong naririnig niya mula rito, iba pala kapag babaeng mahal niya ang nakakaramdam ng matinding lungkot na yon. Para bang gusto ni Jay na angkinin na lang ang lahat ng lungkot nito para hindi na gaanong mabigat. Sa wakas, muling tumingin si Joy sa kanya. Bakit ba sobra mong pinapansin ang tulad ko? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam at hindi pa rin ako makapaniwala kung bakit gusto mo ko. Kung bakit hanggang ngayon, ako pa rin ang nasa puso mo. Mabilis ang tibok ng puso ni Jay. Ang hirap naman sagutin ang tanong mo. Kasi sa totoo lang, Joy, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit ikaw pa rin. Tumigil ang mga daliri ni Joy sa bote. Ang dami namang mas maganda, mas matalino, mas bagay sa'yo. Umupo si Jay ng diretsyo at pinadaan ang kamay sa buhok. Ikaw lang ang nakikita kong bagay sa akin. Napahinga ng mabigat si Joy na para bang nagpigil ng hangin kanina pa. Nag-iba ang aura sa pagitan nilang dalawa. Hindi sigurado si Jay kung sino ang naunang gumalaw. Siguro siya. Siguro pareho sila. Dahil sa isang iglap, mula sa pagiging tahimik ni Joy, lumapit ito at sinalubong si Jay. Una, magaan lang ang halik. Parang tanong, parang humihingi ng pahintulot. Pero nang hindi umatras si Joy, hinawakan ni Joy ang pisngi nito. Marahan niyang itinagilid ang mukha ng dalaga at mas pinalalim ang halik. Hindi na yun banayad, may kasama ng init, mga taon ng pangungulila, ng paghihintay at ng pananabik. Lahat
binuhos sa isang mahabang sandali. Nang maghiwalay sila para huminga, parang may nagwawala sa puso ni Jay. Delikado to. Mas lalong hindi kita makakalimutan, Joy. Marahang dumulas ang kamay ni Jay sa leeg nito at hinagod ng hinlalaki ang panga. Sabihin mo, tumigil ako. Bahagyang umawang ang labi ni Joy pero walang lumabas na salita. Muling naghinang ang mga labi nila at mas mariin na ngayon. Hinawakan ni Jay ang bewang nito, hinapit papalapit hanggang sa wala ng pagitan sa kanilang dalawa. Medyo nanginginig ang kamay ni Joy habang tinatanggal ang botones ng polo ni Jay. Hinawakan niyang dalaga at isinandal ang noo rito. Sigurado ka ba? Garal-gal ang boses na bulong niya. Napalunok si Joy habang kumikislap ang mga mata sa hindi niya maipaliwanag na damdamin. Pagod na akong magpanggap. At iyon ang kailangan ni Jay. Binuhat niya si Joy at dinala sa kanyang silid. Alam niya na sa pagkakataong yon, hindi na siya papayag na makawala pa ang dalaga mula sa kanya. Subalit kinabukasan, nagising si Jay na wala na sa tabi niya si Joy. Bahagyang bumigat ang kanyang kalooban dahil doon. Pakiramdam niya, para siyang babaeng iniwan at hindi pinanagutan. Pareho nilang first time ni Joy, kaya umaasa siya na pagising sa umaga, magkatabi at magkayakap pa rin sila. Sinubukan niyang tawagan si Joy pero hindi naman siya nito sinasagot. Mas lalong nanikip ang kanyang dibdib. Kaya naman pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya ito sa bahay na inuupahan nito at ng pamilya nito. Kaso, katulad noon, iba na naman ang bumungad sa kanya. "Sino ka ba?" Tanong ng isang ginang sa kanya. Napalunok si Jay. Si Joy po. Nasaan po si Joy? Bigla namang nayamot ang ginang. "Wala na! Wala nang mga yon! Pinalayas ko na! Mga hindi marunong magbayad ng upa! Kaalis lang ng mga yon!" Hindi na nakapagsalita pa si Jay. Kung sana mas inagahan niya pa, baka naabutan niya sana si Joy. Hindi niya alam na may problema itong ganoon. Hindi naman nababanggit sa kanya ng dalaga. Pero, paano ba nito babanggitin? Hindi naman siya mahalaga rito. Mukhang hindi kailanman. Sinubukan niyang tawagan si Joy pero katulad noon, bigla na naman itong naglaho na parang bula. Yun nga lang, mas masakit na para kay Jay. Dahil sa pagkakataong yon, umasa siya na baka may pag-asa na. May nangyari sa kanila, ramdam niyang mahal siya nito. Pero bakit iniwan pa rin siya? Leo, bakit ganun si Joy? Naluluha niyang bulalas habang umiinom ng alak. Akala ko mahal na ako. Binigay ko ang sarili ko sa kanya. Binigay niya ang sarili niya sa akin. Alam ko, ramdam ko na mahal niya ako. Kaso walang hiya. Bakit bigla na naman siyang naglaho na parang bula? Pinapalayas na pala sila ron sa inuupahan nila. May problema pala siya. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Napabuntong hininga si Leo. Insan, hindi ko rin alam. Ang hirap naman kasing basahin niyang si Joy. Kahit ako naguguluhan. Napasandal si Jay sa sofa. Kailangan niya akong panagutan. Hindi pwedeng basta na lang siyang mawala. Ano niya ako? Pokpok niya? Para usan? Bahagyang natawa si Leo at binato siya ng unan. Insan, naawa ako sa'yo pero natatawa ako sa mga lumalabas sa bibig mo. Pinagpapadyak ni Jay ang paa. Kailangan bumalik ni Joy. Paano kapag nabuntis ko siya? Panagutan niya kami ng bata. Hindi pwedeng basta na lang siyang mawawala gaya ng dati. Gusto kong sabihin sa'yo na mag-move on ka na lang. Maghanap ka na lang ng iba. Pero alam kong hindi mo naman gagawin. Sabi ni Leo sa kanya at halatang dismayado. Ipinikit ni Jay ang kanyang mga mata. Paano nga kung dapat niya nang kalimutan si Joy? Para naman kasing wala siyang halaga sa dalaga. Ilang taon niya na itong ginugusto, ilang taon na minamahal. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin makuha ang kapantay na pagmamahal na hinahangad niya mula rito. Kaya naman, sa mga lumipas na buwan, sinubukan niyang makipag-date. Nakilala niya si Michelle, isang high school teacher at inaanak ng kanyang mama. Maganda, mabait at magalang na babae si Michelle. Galing din sa maayos na pamilya. Kaya naman, sinubukan niya. Tutal, botong-boto naman ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, sa mga date nila, hindi naman makapag-focus si Jay. Sa bawat ngiti, tawa at mga salita ni Michelle, para bang naging anino si Joy.
ang babaeng mahal ang palagi niyang naaalala. Subalit isang hapon, sa isang coffee shop, nakita niya si Joy. Mag-isa itong nakaupo malapit sa may bintana. Nakapusod ang buhok, mas payat kaysa sa huling alaala ni Jay. Mas malit ang mukha at parang mas mabigat ang pasan. Hindi na nag-isip si Jay, kusang gumalaw ang mga paa niya at palapit dito. Joy! Napalingon si Joy at nagulat nang makita siya. Saglit na parang hindi siya nakilala, pero agad ding lumambot ang ekspresyon at bumaha ang lungkot sa mukha. Ikaw pala yan, Jay. Umupo si Jay sa harap nito. Ayos ka lang ba? Bigla kang nawala. Bahagyang natawa si Joy, pero walang halong saya. Pasensya na, may nangyari sa ating dalawa. Mas lalong kumurot yon sa puso ni Jay. Ibig sabihin, pinagsisisihan yun ng dalaga. Ano bang nangyayari? Bakit palagi na lang ganito, Joy? Alam mo namang mahal kita. Matagal na tumitig si Joy sa inumin nito bago muling tumingin kay Jay. Aalis na ako. Kumunot ang noo ni Jay. Saan? Papuntang abroad. May bahagyang panginginig sa boses nito. May nakuha kong trabaho sa Taiwan, factory worker. Sa katapusan ng buwan ng alis ko, umalis ako at hindi na gustong magpakita dahil ayokong umasa ka pa sa akin. Wala namang saysay na sabihin ko pa sa'yo. Dahan-dahang bumuntong hininga si Jay. Bakit sa Taiwan pa? Kailangan mo ba ng trabaho? Ihahanap kita ng mas maayos. Bahagyang natawa si Joy. Mas mataas ang kita sa Taiwan. Mas makakatulong talaga ako sa pamilya. Dalawa na sa kanilang nasa college. Yung isa kailangan ng gamot. Mahirap humabol dito kahit na magkaroon pa ako ng maayos na trabaho. Wala naman akong degree. Parang may batong dumagan sa puso ni Jay. Para bang kahit isang beses, hindi siya naging priority ng dalaga. Parang kahit na may damdamin na si Joy para sa kanya, pinipili pa rin itong baliwalain. Napalunok si Jay. Paano naman tayo? Nanigas ang balikat ni Joy. Jay, huwag mong sabihing wala tayong halaga para sa'yo. Nanginginig ang boses ni Jay. Hindi pagkatapos ng lahat. Bawat araw na kasama kita, alam kong meron kang nararamdaman para sa akin. Hindi tayo sobrang lasing nun. Pareho nating unang beses at alam kong mahalaga yun sa'yo. Hindi mo ibibigay yon sa taong hindi mo mahal. Pumikit si Joy saglit bago muling tumingin sa kanya. Kumikinang na ang mga mata nito, puno ng luha na pilit pinipigilan. Masyadong mahirap, bulong ni Joy. Hindi ko kayang dalhin pareho. Pamilya ka't ito. Kapag minahal kita, kapag tinanggap kita sa buhay ko, pakiramdam ko magiging makasarili ako. Hinawakan ni Jay ang kamay niya ng mahigpit. Hayaan mo akong tumulong. Kung ano man ang problema mo, magsabi ka lang. Handa akong tumulong sa'yo. Umiling si Joy at dahan-dahang binawi ang kamay. Hindi ko kayang tumanggap ng kahit na anong tulong mula sa'yo. Iniwan na siya ni Joy at umalis ng coffee shop. Mabilis naman siyang tumayo at hinabol ito. Joy! Hinawakan niyang muli ang kamay nito dahil ayaw niya na itong pakawalan pa. Ayokong matapos tayo ng ganito. Napatingin si Joy sa kanya. Jay, makinig ka muna. Huminga si Jay ng malalim, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Pwede naman, di ba? Long distance, video call, message araw-araw. Kaya natin yan. Kaya ko yun. Please, bigyan mo lang ako ng assurance na pagbalik mo tayo pa rin dalawa. Mahal kita, Joy. Ramdam kong mahal mo ako. Kaya bakit mo pinipigilan ang sarili mo? Bakit mo ginagawa to? Joy. Nasa tono na ni Jay ang desperasyon. Bakit? Takot ka ba? Please, kahit yun na lang. Hindi ko maintindihan. Ano ba talagang dahilan? Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Ilusyon ko lang ba ang nararamdaman kong pagmamahal mula sa'yo? Napasinghap si Joy nang yakapin niya ito mula sa likod. Nanginginig ang mga balikat nito sa pag-iyak at saka pumatak ang luha sa pisngi na mabilis nitong pinunasan. Ayoko na, Jay. Mahinang sabi ni Joy. Hindi dahil wala akong nararamdaman, pero kasi imposible talaga. Bakit imposible? Bulong ni Jay at punong-puno ng sakit ang tinig. Kung mahal mo ako... Hindi lang naman puso, Jay. Pinutol siya ni Joy habang nanginginig ang tinig. May pamilya akong kailangang alagaan. May utang, may gamot na kailangang bilhin. Paano kung maubos ako sa kakaisip sa kanila habang iniisip pa kita? Hindi ko kaya. Hindi ka mauubos pagdating sa akin.
Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Hindi mo ba naiisip? Ako, kaya ko. Kaya ko rin tulungan ka sa pinapasan mong bigat sa pamilya mo. Gusto kong tulungan ka, basta hayaan mo lang ako sa buhay mo. Mariing umiling si Joy. Marami akong kapatid. Wala akong kapatid. Sagot naman agad ni Jay. Kaya ko. Wala akong pinagkakagastusan. Wala akong masyadong responsibilidad kundi sarili ko. Ang mga magulang ko, stable naman sila. Susuportahan kita sa kahit na anong responsibilidad na iniwan sa'yo. Magiging pabigat ako sa'yo. Singhal ni Joy. Hindi ka pabigat. Sigaw ni Jay at hindi na mapigilan ng emosyon. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama, Joy. Mahal kita. Kaya kahit sabihin mo pa sa akin ng maraming beses na mabigat ang dinadala mong bagahe sa buhay mo, wala akong pakialam. Lahat ng tungkol sa'yo, pati problema mo, walang hiya. Mamahalin ko. Mamahalin ko ng sobra dahil alam kong may kinalaman sa'yo. Sandali silang natahimik habang nakatitig sa isa't isa. Pareho na silang naluluha sa pagitan ng mga salita nila. Gusto lang naman ni Jay na maintindihan ni Joy na kaya niya basta piliin lang siya nito. Hindi niya kailanman pagsisisihan yon kahit na mahirapan siya. Masyadong mataas ang pride ng dalaga. Gusto nito na palaging ito ang humahawak sa problema nito. Ayaw nitong magdamay ng ibang tao. Pero paano kung gustong-gusto ni Jay makisangkot? Mahal niya si Joy, kaya natural nagagawa siya ng paraan para hindi makitang nahihirapan ang kanyang minamahal. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi ka ba napapagod sa akin, Jay? Bakit palagi na lang ako? Naluluhang tanong ni Joy. Hindi kita kayang piliin. Hindi kita kayang panindigan. Muli niya itong niyakap. Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw sa'yo. Hindi mo alam kung paanong sinubukan kong magmahal ng iba pero ikaw pa rin ang nakikita ko. Nararamdaman ko, natatakot ako sa commitment. Hindi ko alam kung anong nakita mo, kung anong naranasan mo para matakot ka ng ganito. Pero isa lang ang sinisigurado ko. Mahal kita at kahit abutin man ako ng ilang taon, maghihintay pa rin ako. Mas lalong naiyak si Joy. Hinaplos niya naman ang buhok nito. Maghihintay ako hanggang sa handa ka nang sabihin sa akin lahat. Maghihintay ako hanggang sa handa ka nang ikwento sa akin ang lahat ng pinagdaanan mo sa mga nakalipas na taon. Simula ng araw na yon, natapos man sila na malabo pa rin ang mayroon sa kanila, naging malinaw naman si Jay para sa kanyang sarili. 3 taon lang naman ang kontrata ni Joy sa Taiwan. Kaya niya pang maghintay basta sila hanggang sa huli. Hindi sila nag-uusap sa mga chat, tawag, baka maiyak lang si Jay. Pero panay sila post ng mga video at larawan sa social media. Para bang pasimple nilang ini-update ang isa't isa. Walang hiya. Halos bulalas ni Leo nang makita kung kaninong account ang ini-stalk niya. Ano ka, high school? Akala ko ba kakalimutan mo na si Joy? Ano yan? Tumaas ang mga kilay ni Jay. May sinabi ba akong ganon? Napairap ito at bahagya siyang sinipa. Baliw. Sana hindi kayo magkatuluyan. Sana pag uwi niya dito may asawa na. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Jay. Dinaganan niya ito at pabirong sinuntok. Gawin ang biro sa kanyang lahat, wag lang ang bagay na yon. Kapag umuwi si Joy na may iba na, hindi niya alam kung kakayanin niya. Teka lang, tama na, yung mama mo tumatawag. Bakit hindi ka na raw nakikipagkita kay Michelle? Tanong ni Leo. Hindi ba nagdi-date kayo nun? Nagkita lang kayo ni Joy bago siya umalis, parang sa kanya na ulit umikot ang buhay mo. Doon ka na lang kay Michelle, mukhang type ka nun. Napabuntong hininga si Jay. Mabait naman si Michelle, hindi mahirap magustuhan. Kaya lang, si Joy talaga. Walang makakapalit. Isa pa, si mama naman ang may gusto kay Michelle para sa akin at hindi naman ako. Umismid naman ang kanyang pinsan. Pero kausapin mo pa rin, mahirap na. Pinaasa mo pa rin yung tao kasi ilang beses kang sumipot sa date. Marahan siyang tumango. Tama ang pinsan niya, kailangan niyang klaruhin ang mga bagay-bagay para walang masaktan. Akala ko hindi mo na gustong makipagkita sa akin. Malumanay na sabi ni Michelle. Nasa labas sila ng bahay. Birthday kasi ng kanyang papa kaya maraming bisita. Isa rin sa mga inibitahan si Michelle. Kaya naman kinuha niya ng pagkakataon para makausap ang dalaga. Pasensya ka na, mahinang sabi ni Jay. Ayoko namang paasahin ka. Sinubukan ko, pero hindi ko talaga makalimutan si Joy.
Bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Ha? Akala ko gusto mo nang mag-move on sa kanya. Matama niya itong tiningnan. Oo, totoo yun. Ilang taon ko na siyang minamahal. Wala namang mangyayari. Pakiramdam ko, tama lang nakalimutan ko siya. Pero kahit anong ahon ng puso ko mula sa kanya, parang mas lalo lang ako lumulubog. Gusto ko nang itigil ang mga date natin kasi ayoko maging unfair sa'yo. Para ka lang nagiging trial and error sa buhay ko at ayoko namang gawin yun sa'yo. Sandali itong hindi nakapagsalita. Hinayaan niya na lang ito na damhin ang kanyang mga sinabi. Hindi man naging malalim ang kanilang ugnayan, alam niyang napaasa niya pa rin ito. Maya-maya'y tipid na ngumiti si Michelle. Naiintindihan ko. Actually, may second doubt ako sa'yo. Simula nang kinuwento mo sa akin na may minahal ka ng ilang taon, alam ko sa sarili ko na may natitira ka pang damdamin sa kanya. Alam ko dahil sa bawat date natin palagi mong nababanggit si Joy. Halos makilala ko na nga siya kahit na hindi ko pa siya nakikilala sa personal. Bahagya siyang napapikit. Sobrang nakakahiya na hindi niya namalayan. Masyadong nadudurog ang puso niya nang pinilit siya ng kanyang ina na makipag-date kay Michelle. Puro si Joy tuloy ang bukang bibig niya. Bahagyang natawa si Michelle. Huwag kang mag-guilty. Nag-enjoy din naman ako sa mga kwento mo. Pumayag lang ako makipag-date sa'yo ng ilang beses para may makausap naman ako. Siguro mas okay na maging magkaibigan na lang tayo. Tipid na napangiti si Jay. Gusto ko rin na magkaibigan tayo, Michelle. Marahang tumango si Michelle at napangiti. Balita ko, nasa abroad na si Joy at naghihintay ka pa rin. Hangad ko na magkatuluyan kayo. Parang kiniliti ang puso ni Jay dahil matagal niya na itong hinahangad. Oo, magkakatuluyan kami. Sigurado na ako. Kukunin pa kitang ninang ng panganay namin. Malakas na tumawa si Michelle. Hindi pa nga kayo kasal. Anak na agad ang iniisip mo. Ay nako, ang swerte naman ni Joy sa'yo. Swerte rin naman ako sa kanya. May kaunting kirot sa puso ni Jay pero may kapanatagan naman. Kahit na sobrang gulo ng isipan niya, kahit na marami siyang takot, alam ko, naniniwala ako na wala siyang minahal na iba kundi ako lang. Marami lang talaga siyang bagahe sa buhay na gusto niyang siya lang ang re-resolba. Iyakin, palatawa pero matapang siya sa buhay. Haharapin niya lahat kahit natatakot para sa mga mahal niya sa buhay. Gusto niyang matapos o kahit gumaan lang ang mga bagahe niya sa buhay bago ako tanggapin. At yun ang hinihintay ko. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nakiisa na sila ni Michelle sa kasiyahan sa loob. Nakipag-inuman na rin naman si Jay. Nang matapos ang celebration, doon na siya umuwi sa kondo niya. Kaso, sumakit ang ulo ni Jay, hindi lang dahil sa alak kundi sa mga post ng mama niya na nakatagpa siya. Hindi mama. Bulalas ni Jay at tinignan ang mga caption doon. Okay lang naman yon, simpleng family gathering lang. Yun nga lang, may mga pictures doon na silang dalawa lang ni Michelle ang magkatabi. May pa-heart caption pang nalalaman ng kanyang ina at may pasabi-sabi pa na future daughter-in-law. Ma, ano ka ba naman? Reklamo ni Jay habang nagmamadali ang mga kamay na i-remove ang tag ng lahat ng yon. Friend ko si Joy dito. Baka kung ano pang isipin. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nag-heart react pa si Joy. Mabilis siyang tumayo at mas lalong hindi na mapakali. Kailangan ko magpaliwanag. Kailangan ko. Kinagat ni Jay ang pang-ibabang labi. Kaso nakakahiyang tumawag sa kanya. Magpapaliwanag ako, hindi naman kami. Kaya lang hindi ako mapanatag. Baka kung ano isipin niya. Paano ko maghanap siya ng iba kasi akala niya may iba na ako rito. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya si Joy. Nang mag-ring, bigla niyang hinagi sa kama. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso sa labis na kabang nararamdaman. Nang sinagot ni Joy, nagkukumahog si Jay na kinuha muli ang kanyang cellphone. Hello? Hi, napatawag ka. Mahinhing sabi ni Joy. Napahiga siya sa kama nang muling marinig ang boses nito. Narinig ko ulit ang boses mo. Mahinang tumawa ang dalaga. Hindi ka naman kasi tumatawag. Paano mo maririnig ang boses ko? Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang napabangon. Ibig sabihin, pwede akong tumawag sa'yo? Pwede kitang istorbohin dyan? Oo naman. Napakagatlabi si Jay para pigilan ang ngiti. Pero hindi niya magawa dahil sa sobrang saya.
Gusto kitang makausap araw-araw, Joy. Ha? Araw-araw? Baka magalit ang girlfriend mo. Future daughter-in-law na si Michelle ng mama mo. Ikakasal na kayo? Nawala agad ang ngiti ni Jay at naghandang magpaliwanag. Joy, wala yon. Si Mama lang ang nag-post. Magkaibigan lang kami ni Michelle. Kahit ipakausap ko pa siya sa'yo, wala akong iba rito. Nang sinabi ko maghihintay ako, totoo yun. Hindi ako maghihintay ng ganito katagal kung... Alam ko, putol ni Joy sa mga sinasabi niya. Hindi ka magkakaroon ng iba kasi ako ang mahal mo, 'di ba? Bumalik ang ngiti ni Jay sa sinabi niya ni Joy. Pakiramdam niya ay nabigay niya ang kasiguraduhan na ito lang. Huminga siya ng malalim. Miss niya na si Joy. Mag-Taiwan na rin kaya ako. Bigla niya na lang nasabi. Mahinang tumawa si Joy. Ang ganda ng trabaho mo dyan. Saka uuwi na rin naman ako dyan. Napanguso si Jay. Parang gusto niya na lang pumunta roon bilang turista para naman masilayan si Joy. Kaya lang natatakot siyang makulitan ng dalaga sa kanya. Okay na sa kanya na dahan-dahan silang dalawa. At least, pareho sila ng patutunguhan at yon ay ang isa't isa. Lumipas pa ang mga taon, sa wakas, nakauwi na rin si Joy. Gusto niyang sumama sa pagsundo sa airport. Pero hindi naman siya pamilya, kaya hinayaan niya na lang na makipagbanding muna si Joy sa mga kapatid nito. Balak niya na lang pumunta sa soft opening ng bakery nito. Ano, okay na? Gwapo na? Tanong ni Jay kay Leo. Tumawa naman ang kanyang pinsan. Sa forma mo, kahit yata mga kapitbahay ni Joy, magugulat. Labis ang kabang nararamdaman niya. Kay Joy na reaksyon lang naman ang gusto ko. Kaya naman, nang sumapit ang hapon, pumunta na sila sa simpleng bakery ni Joy. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso nang makita ang dalaga. Nang magtagpo ang paningin nilang dalawa, napangiti na rin si Joy. Hindi alam ni Jay kung gaano katagal siyang nakatayo sa labas ng maliit na bakery nito bago niya nahanap ang lakas ng loob na pumasok sa bahay. Pinatuloy kasi siya ng mga kapatid ng dalaga dahil may maliit na salo-salo pa sa loob. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinahong tanong ni Jay kay Joy nang inalapag nito ang pagkain sa harap niya. Tumingin si Joy sa labas. Tara, doon ka na kumain sa bakuran. Walang masyadong tao ron. Doon na tayo mag-usap. Makalipas ang ilang sandali, magkatapat silang nakaupo. Pamilyar, pero may halong kaba. Hindi na kasing tindi ng dati ang bigat sa pagitan nila, pero ramdam pa rin. Ikaw ang nagpatayo ng bakery niyo? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Joy. Matagal din bago natupad. Hindi ko nga alam dati kung paano magsimula pero pinilit ko. Sanay na ako magbuhat ng lahat mag-isa na parang normal na lang kapag may mabigat na problema. Tahimik silang pareho bago muling nagsalita si Joy. Ang dami kong hindi nasabi sa'yo. Naninikip ang dibdib ni Jay. Tulad ng alin? Palagi ako may guilt. Namungay ang mga mata ng dalaga. Simula pa high school. Kasi ikaw, lagi mo ako hinahabol. Lagi akong tumatanggi. Pero gusto ko naman sanang sumagot ng oo. Gusto ko palaging maging tayo. Gusto kong isipin yung tayong dalawa lang. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang hayaan ang sarili ko. Bahagyang yumuko si Jay. Naiintindihan naman kita. Mas mahigpit ang hawak ni Joy sa tasa nito. Nakakahiyang humarap o mandaming ng ibang tao dahil sa dami ng pasan na dinadala ko. Responsibilidad ko ang pamilya ko, mga iniwang utang ni Papa, gasto sa bahay. Parang unfair. Hayaan kitang mahalin ako habang daladala ko ang lahat ng yon. Ayokong gawin yun sa'yo. Bumaha ang sakit sa mga mata niya. Sana sinabi mo, tutulungan sana kita. Alam ko, bulong ni Joy. At yun ang mas kinatatakutan ko. Ayokong tulungan mo ako hanggang sa maubos ka. Natatakot ako na maubos ka. Kasi baka dumating ang isang araw na hindi mo na ako mahal. Kumislap ang mga mata ni Joy sa luha. May isa pa. Nung gabing unang beses na nakilala ko ang mga magulang mo, tinawag ako ng mama mo pagkatapos ng hapunan. May sinabi siya, hindi daw tayo bagay. Umawang ang bibig ni Jay. Wala siyang kaalam-alam roon. Alam niyang may gustong iba ang kanyang mga magulang para sa kanya, pero hindi niya inasahan na sasabihin ng direkta ng mga ito kay Joy. Hindi ako para sa'yo, na masyado akong maraming dala sa buhay, na baka gamitin lang kita para gumaan ang buhay ko. Tinanggap ko lang kasi totoo naman,
Hindi talaga ako bagay sa'yo ng panahong yon. Baka nga kahit ngayon, hindi pa rin ako magiging bagay sa katulad mo. Umigting ang panga ni Jay. Bagay tayo nun. Bagay tayo ngayon. Mahal kita at yun ang mahalaga sa akin. Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Huminga ng malalim si Joy. Kasi hindi lang naman sila. Ako rin, naniwala sa sinabi nila. Ang pangit kayang tingnan. CPA ka, magandang buhay mo. Tapos ako, delivery rider lang noon. May 8 kapatid pa na iniintindi. Unang tingin pa lang sa akin ang bigat na ng aura ko. At hindi ko kayang idamay ka sa bigat na yun, Jay. Kapag nakikita kita parang sobrang positibo mo sa buhay. Para kang liwanag na nagniningning. At kung tatabi ako sa'yo, mawawala ang ningning na yon. Namuo ang mga luha ni Jay. Kailanman ay hindi nagsabi sa kanya ng damdamin ang dalaga. Kaya ang marinig ang lahat ng yon na punong-puno ng lambing, parang naibsan lahat ng mga taong ginugol niya sa paghihintay. Pasensya na. Garalgal niyang sabi. Joy, hindi ko alam. Umiling si Joy at mabilis na pinunasan ng luha. Huwag kang humingi ng sorry. Tapos na yon. At ngayon iba na. Napakunot ang noo ni Jay. Ha? Itinaas ni Joy ang mukha kahit may luha pa. 2 sa mga kapatid ko tapos na sa college. Sila nang bahala sa iba ko pang kapatid. Hindi na ako nag-iisa sa bigat. Kumirot ang puso ni Jay. Alam ko na ikaw ang klase ng lalaki na may provider mindset. Alam ko na ikaw ang tipo ng lalaki na iniisip na ang pagmamahal katulad din na kailangan mong buhatin ang responsibilidad ng minamahal mo. Pero ako, naghintay rin ako kasi gusto kong patunayan na kaya kong tumayong katabi mo. Hindi lang basta nakatago sa likod mo. Hindi makapagsalita si Jay. Parang may bara sa lalamunan niya. Hindi niya na napigilan ang mga luha nang inabot ni Joy ang kamay niya ng banayad at maingat. Ngayon, ayokong tumakbo na ulit. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jay. Noon pa, hindi na nakatiis si Jay. Tumayo siya habang parang hinihila ng bigat ng nararamdaman. Lumuhod siya sa tabi ni Joy habang marahang sinapo ang mukha nito. Wala akong pakialam sa bigat, Joy. Gusto ko lahat. Lahat ng sayo, mamahalin ko. At doon na tuluyang bumigay si Joy. Yumakap ito sa kanya at humagulgol ng sobra. Mahigpit silang nagyakap. Parang pareho nilang pinakawalan mula sa matagal na pagkakabilanggo ng kanilang mga pusong pilit na pinipigilan. Okay na. Bulong ni Jay sa buhok nito. Wala nang takbuhan. Narito ako, hindi ako aalis. Tayo na hanggang dulo. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayong inamin mong mahal na mahal mo rin ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya iniwasan ni Joy. Nagkasya silang 2 sa yakap na yon. Tila 2 pusong matagal ng pagod pero ngayon handa nang muling sumubok sa pag-ibig na hindi kailanman natapos. Simula ng araw na yon, wala nang nakakalitong usapan. Pareho na silang sigurado sa nararamdaman. Nang maging sila, hindi na nila pinatagal ang relasyon nila bilang magnobyo at nobya. Nagplano na agad silang magpakasal. Kahit na may opinyon at may pagtutol ang kanyang mga magulang, nag-usap na sila ni Joy na mananatili silang buo sa pagmamahalang mayroon sila. Leo, Panyo, bilis, naiiyak ako. Sabi ni Jay na naluluha na habang pinagmamasdan si Joy na maglakad papalapit sa kanya. Kinuha naman agad ni Leo ang panyo. Ikakasal na kayo, umiiyak ka pa rin. Akala ko hindi ka naiiyak. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha. Akala ko rin. Kaso, sa tagal ng hinintay ko kay Joy, ang hirap na hindi maiyak. Sa wakas, sa akin din ang bagsak niya. Natawa naman si Leo. Masaya ako para sa'yo. Pakiramdam ko, wala kang ibang pinangarap sa buhay mo kundi si Joy lang. Kahit na medyo naiinis ako kay Joy. Kasi bakit ba naman hindi mo makalimutan? Masaya pa rin ako na kayo ang ikakasal ngayon. Napahalakhak na lang si Jay. Nang makalapit na si Joy at mahawakan niya ang kamay nito, labis ang tibok ng kanyang puso. Sobrang ganda ng kanyang mapapangasawa. Hindi rin siya makapaniwala na sila pa rin talaga hanggang wakas. Anak, dito ka lang maglaro. Huwag na dyan. Bulalas ni Jay sa anak niyang si Jacob. Tumangon naman ang anak nila habang kalaro ang aso nilang si Pixie. Oo nga po, Papa. Dito nga lang po kami. Anong dyan lang? Makulit ka, isusumbong kita sa mama mo. Narinig niya ang mahinang tawa ni Joy na naglalabas ng mga pagkain nila. Nasa park sila ng araw na yon. Wala siyang pasok sa trabaho, kaya inaya niya ang kanyang pamilya na magpahangin na muna sa labas.
Hindi napigilang ngumiti ni Jay nang makita ang kanyang asawa na nagre-relax na. Tumabi agad siya rito at pinagmasdan ang kanilang anak na parang kiti-kiti kung maglaro. Ang simple lang ng pakiramdam, mahinang bulong ni Joy. Parang dati, hindi ganito. Mahinang pinisil ni Jay ang kamay ng asawa niya. Kasi nga, hindi naman. Hindi mo pa naman ako asawa nun. Kung maaga mo akong sinagot, baka high school pa lang tayo, may anak na tayo. Kinurot naman siya ni Joy. Mabuti na lang hindi ako pumatol sa'yo. Baka kapag maaga akong nabuntis, nasirang buhay natin, hindi ka magiging CPA, hindi ko matutulungan ang mga kapatid ko. Baka mag-away lang tayo at magsisihan. Naglalambing na lang siyang yumakap kay Joy. Lumipad ang isip niya pabalik sa mga taon na nakalipas pero malinaw pa rin sa alaala niya. Ang unang beses na nakita niya si Joy noong high school hanggang sa inamin nito na mahal naman talaga siya. Alam ko, pinaghintay kita ng matagal, mahinang sabi ni Joy sa tabi niya. At pinahirapan pa. Humarap si Jay sa asawa niya at hinalikan ng likod ng kamay nito. Uulitin ko pa rin lahat yon. Maghihintay pa rin ako. Lumuha ang mata ni Joy at bahagyang napangiti habang tinitingnan ang mga singsing nila. Maya-maya'y nadapa si Jacob. Dahan-dahan lang anak, sabi ni Jay at tumayo agad para tulungan ang kanyang anak. Sumunod si Joy at yumakap sa bewang ni Jay. Inihilig nito ang ulo sa balikat niya. Napangiti siya at dinamang balat ng kanyang asawa. Sa tagal ng ginawa niyang paghihintay, wala siyang kahit na anong pinagsisihan. Hindi siya hinayaan ng Diyos na maghintay sa wala, kaya ngayon natatamasa na ni Jay ang pangarap na matagal niya nang inaasam. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali o perpekto. Ito ay tungkol sa pagtitiis, pagpupursige at pag-unawa sa isang tao, lagpas sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay o kung ano ang iniisip ng iba. Itinuturo ng kwento ni Jay na ang pagpili kung sino ang mamahalin natin ay hindi dapat nakabase sa kung sino ang madali o magaan, kundi kung sino ang kaya nating tanggapin ng buo kasama ang lahat ng kanilang hirap at sugat sa buhay. Sa panig naman ni Joy, makikita natin na may mga pagkakataong tinataboy natin ang mga taong mahal natin. Hindi dahil wala tayong nararamdaman, kundi dahil may mga pasan tayong ayaw nating ipabuhat sa ibang tao. May mga tahimik tayong laban para mapatunayan ang sarili, para maprotektahan ang pamilya, at may takot na baka hindi tayo sapat. Pero sa huli, ang pag-ibig ay ang paulit-ulit na pagpili sa isa't isa, sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating kailangang harapin at malagpasan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.